Marshall Peak. Chapter 5327. Sinabi ng lalaking matandang elder. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga sinaunang guro, gayunpaman. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, kung walang kasunduan ito, tiyak na magiging mas kaunti ang bilang ng mga dragon at phoenix kaysa ngayon. Kung wala ang kasunduang ito, ang dragon at phoenix clans ay maaaring pumasok at umalis sa larangan ng digmaan sa kalooban, ngunit sino ang makakasiguro na sila ay makakaligtas sa laban? Sa ilalim ng mga malalakas na lugar at pag-atake ng Black Ink Clan, kahit na ang mga malalakas na dragon at phoenix ay maaaring mahulog. Maaari silang tumanggap ng ilang mga angkan na namamatay sa larangan ng digmaan, ngunit paano naman ang malaking bilang ng mga namamatay? Kung namatay ang ilang mahahalagang clansmen at nabali ang buong clan at sumugod sa larangan ng digmaan, maaaring resulta ito sa kumpletong pagkalipol. Ito ay dahil sa kasunduang ito na ang dalawang clans ay maaaring magpatuloy na manatili sa No Return Pass. Bagamat ang mga araw ay nakakainip, hindi bababa sa hindi nila kailangang harapin ang maraming panganib sa larangan ng digmaan. Mula sa puntong ito, marahil ay hindi ang sinaunang dakilang dalubhasa ng tao ang naghigpit sa kalayaan ng dalawang angkan, sa halip ay pinili ito ng dalawang angkan sa kanilang sariling kagustuhan. Ngunit ano ang kinalaman nito kay Junior na ito ang nagtala ng aking pangalan sa Dragon Tome? Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Sumagot ang elder, kung itatala mo ang iyong pangalan sa Dragon Tome, dapat mong igalang ang kasunduang ito. Sa madaling salita, kung itatala ko ang aking pangalan sa Dragon Tome, kailangan kong manatili sa No Return Pass at hindi na makakabalik sa Black Ink Battlefield. Bulalas ni Yang Kai. Talaga, tumango ang elder. Ang kasunduang ito ay kilala bilang Bloodline Great Oath para sa isang dahilan. Kung si Yang Kai ay hindi isang pure blood na dragon. Ayos lang. Ngunit ngayon na ang kanyang bloodline ay dalisay, kapag naitala niya ang kanyang pangalan sa Dragon Tome at opisyal na sumali sa Dragon Clan, siya ay sasailalim sa parehong mga paghihigpit. Kung sinira niya ang mga ito, haharapin niya ang backlash mula sa kanyang bloodline. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa tatlong Dragon Clan elders sa kanyang harapan, na lahat ay mukhang napakalmado. Kung hindi nagkusa si Yang Kai na magtanong, wala silang sasabihin. Hindi naman sa nilayo nilang itago ang anuman, dahil kung ginawa nila, hindi na lang sana nila ipaliwanag. Siyempre, ang mensaheng ibinalik ni Fu Guang sa Dragon Scale ay nagpapakita na ang Great Sun and Moon Marks ni Yang Kai ay lubhang kapakipakinabang sa Dragon Clan. Kung maaari, gusto nilang manatili si Yang Kai sa No Return Pass. Hindi pa banggitin ang tatlo sa kanila, mayroon ding iba pang ancient dragons sa clan na nais o kailangan na makalusot sa hinaharap. Kung tinulungan sila ni Yang Kai sa kanilang tagumpay, kung gayon ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay tataas ng malaki. Siguro hanggang sa 30%. Ang isang 30% na pagtaas ay hindi maaaring maliitin, pagkatapos ng lahat, sa paglipas ng panahon ay mangangahulugan iyon ng 30% na pagtaas sa bilang ng mga Divine Dragon para sa Dragon Clan. Gayunpaman, dahil nagkusa si Yang Kai na magtanong, kailangan nilang ipaliwanag ito ng malinaw. Wala silang balak na linlanggan siya. Ang mga benepisyo ng pagtatala ng pangalan ng isang tao sa Dragon Tome ay talagang napakalaki at ang posibilidad ng pagbabalik mula sa mga patay na may kapangyarihan ng Dragon Tome at Dragon Pool ay L. Ubhang nakatutokso. Gayunpaman, ano ang silbi ng lahat ng benepisyong ito kung hindi niya maiiwan ang No Return Pass? Ang paglalakbay ni Yang Kai dito ay upang pahusayin ang kanyang lakas, pangunahin sa paghahanda para sa krusada ng human race. Kung napilitan siyang manatili sa No Return Pass, paano siya makakasali sa krusada? Sinayang din niya ang mga pagsisikap at inaasahan ng matandang ninuno na si Xiao Xiao. Sa gitna ng katahimikan, sinabi ng matandang babaeng elder, Yang Kai, ang source na natanggap mo ay ang source ng 3rd Generation Dragon Emperor. Ang pinagmulan na ito ay kapansin-pansin. Bukod pa rito, nagbago ka mula sa isang tao tungo sa isang dragon. Kapag naitala mo ang iyong pangalan sa Dragon Tome,
maaari mong panatilihin ang iyong family name at magtatag ng bagong branch ng pamilya ng Dragon Clan. Malaking kontribusyon ito sa Dragon Clan. Mga ad ng Pub Future. Kitang-kita ang mensahe ng matandang babaeng elder. Kung nanatili si Yang Kai sa No Return Pass at nanganak ng ilan pang Young Dragons, idaragdag ng Dragon Clan ang Yang family sa umiiral na Fu, Zhu, at Ji families. Higit pa rito, siya ang magiging founding patriarch ng bagong pamilyang ito. Hindi lang sino man ang maaaring tumanggap ng ganoong karangalan. Ang Dragon Clan ay umiral sa hindi mabilang na mga taon, ngunit sa ngayon, 3 sangay ng pamilya lamang ang naitatag. Sa sandaling naitala ni Yang Kai ang kanyang pangalan sa Dragon Tome, magkakaroon ng isa pang sangay ng pamilya, at si Yang Kai ay agad na magiging unang ninuno ng sangay ng Dragon family na ito. Ang isa pang elder, na hindi pa nagsasalita hanggang ngayon, ay idinagdag din, hindi ka namin hinihiling na manatili sa No Return Pass at walang ginagawa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sa iyong 7th Order Open Heaven Realm Cultivation, kahit na sa iyong 70,000 meter Ancient Dragon Form, ang iyong papel sa Black Ink Battlefield ay magiging limitado. Gayunpaman, kung mananatili ka sa No Return Pass, ang iyong presensya ay magiging malaking pakinabang at kahalagahan sa kinabukasan ng Dragon Clan. Kung gusto mo, maaari mo ring dalhin ang iyong pamilya sa No Return Pass. Bagamat technical din tayo sa Black Ink Battlefield, medyo mapayapa ito sa paglipas ng mga taon. Ngayong nabawi na ang Great Evolution Pass, hindi na makakarating ang Black Ink Clan para guluhin tayo. Tama iyan. Mayroon kang pamilya sa 3,000 mundo, tama ba? Walang ganoong bagay bilang seguridad sa Black Ink Battlefield, kaya ang iyong mga mahal sa buhay ay dapat na labis na kinakabahan tungkol sa iyong kaligtasan. Paano mo pa sila hahayaang mag-alala? Ang 3 Dragon Clan Elders ay humalili upang hikayatin si Yang Kai na itala ang kanyang pangalan sa Dragon Tome at manatili sa No Return Pass. Gayunpaman, nang makita nila na si Yang Kai ay nanatiling walang malasakit, alam ng 3 elder na ang kanilang mga panghihikayat ay hindi epektibo. Kahit bata pa siya kumpara sa kanila, isa pa rin siyang 7th Order Open Heaven Realm Master na may malakas at determinadong puso. Kung maaari niyang baguhin ang kanyang isip pagkatapos lamang ng ilang mga salita ng panghihikayat, kung gayon magiging imposible para sa kanya na magkaroon ng paglilinang na mayroon siya ngayon. Muling sinabi ng matandang elder, hindi nagmamadaling magdesisyon na itala ang iyong pangalan sa Dragon Tome. Bakit hindi ka manatili sa No Return Pass ng ilang oras at maingat na pag-isipan muna? Kung talagang ayaw mong manatili, walang sino man ang maaaring pumilit sa iyo. Dahan-daang umiling si Yang Kai at sinabing. Ang junior na ito ay nagpapasalamat sa kabaitan ng 3 elder, na nag-aalok sa akin ng pagkakataong itala ang aking pangalan sa Dragon Tome at ang iyong imbitasyon na manatili sa No Return Pass. Ang junior na ito ay sabik na mamuhay ng ganoon kapayapa, ngunit marami sa aking mga kasama ay nasa Black Ink Battlefield pa rin. Ang human race ay malapit nang magsimula sa isang engranding krusada, ngunit ang paglilinang ng junior na ito ay masyadong mababa. Marahil tulad ng sinabi ng mga elder, ang presensya ko ay maaaring walang malaking pagbabago sa larangan ng digmaan, ngunit ang bawat pares ng mga kamay ay tumutulong. Milyon-milyong mga nauna sa akin ang bumagsak sa larangan ng digmaan upang pigilan ang Black Ink Clan. Hindi ganoon kalakas ang junior na ito, ngunit gusto kong tularan ang halimbawa ng aking mga ninuno. Kung mahulog ako sa isang lugar sa larangan ng digmaan, ito ay dahil lamang sa hindi ako sapat na malakas. Walang ibang dapat sisihin. Mataimtim na sinabi ng matandang elder, kaya, nakapagdesisyon ka na. Napaatras si Yang Kai, ikinuyom ang kanyang kamao, yumoko, at sumigaw, para sa karaniwang tao, para sa 3,000 mundo, patuloy akong lalaban hanggang sa aking mamamatay na hininga. Ang matandang babaeng elder ay mahinang bumantong hininga at hindi na nagsalita pa. Sinabi ng matandang elder, kung ganoon, hindi ka namin pipilitin. Tungkol sa pag-record ng iyong pangalan sa Dragon Tome. Kapag naalis na ang Black Ink Clan, maaari kang bumalik sa No Return Pass at tutulungan ka naming gawin iyon.
Maraming salamat, tatlong elder. Yumuko muli si Yang Kai, matagal na kitang iniistorbo. Aalis na ako. Mapanganib ang larangan ng digmaan, mag-ingat sa anumang gagawin mo. Bahagyang tumango si Yang Kai, tumalikod at nagmamadaling lumabas ng templo habang ang grupo ng mga miyembro ng Dragon Clan ay tumingin ng may mabigat na puso. Pagkatapos ay lumipad siya palabas ng No Return Pass. Bagamat ang iba pang mga dragon ay nasa labas ng templo, nakita at narinig nila ang nangyari sa loob at naunawaan na hindi na itala ni Yang Kai ang kanyang pangalan sa Dragon Tomb. Lumapit si Zhu Huyu kay Fu Chen at Bam Ulong, gago ba ang lalaking iyon? Mas gugustuhin niyang lumabas para manligaw sa kamatayan kaysa kunin ang napakalaking gantimpala. Tumingin si Fu Chen nang umalis si Yang Kai at mahinang Bam-antong hininga, bakit patuloy na humahasa ng espada kung wala kang balak gamitin ito? Napakurap si Zhu Huyu sa kanya saglit bago siya sumimangot, parehas ka kasing tanga. Pinandilatan siya ni Fu Chen at tumahol, alam mo shit. Tuldok-tuldok. Nang malapit na siyang umalis sa No Return Pass, huminto si Yang Kai at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang Immortal Parasol Tree. Nakita niya si Huang Xiniyang na nakaupo sa isang sanga ng puno, nakatingin sa kanya ng nakangiti, at si Feng Liulang ay nakatayo sa tabi niya. Aalis ka na, nakangiting tanong ni Huang Xiniyang. Mga ad ng pub future. Ako ay, tumango si Yang Kai, nag-isip sandali, tumalikod muli at yumuko sa kanya, maraming salamat sa pagtulong sa mga gawain ng aking asawa. Ikanaway ni Huang Xiniyang ang kanyang kamay at sinabing, huwag mong isipin ito. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Umiling si Yang Kai at sinabing, walang masasabi. Pagkatapos ng isang paghinto, nagtanong siya, ang Dragon Clan at ang Phoenix Clan ay nagkaroon ng sinaunang kasunduan sa Human Great Experts. Matapos maitala ang pangalan ng isang tao sa Dragon Tomb, ang Dragon Clan ay kailangang manatili sa No Return Pass, paano naman ang Phoenix Clan? Kinagat ni Huang Xiniyang ang kanyang mga labi. Tinapik ang sanga na kanyang inuupuan at sinabing, kapag mayroon kang sariling pugad sa Immortal Parasol Tree, kailangan mong manatili sa No Return Pass. Bahagyang tumango si Yang Kai. Tila pareho ang Dragon Clan at Phoenix Clan ay may katulad na mga paghihigpit. Para sa Dragon Clan, kahit na hindi na itala ng isa ang kanilang pangalan sa Dragon Tomb, maaari pa rin siyang mag-cultivate sa Dragon Pool. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa Phoenix Clan. Kung gusto ng isang tao na mag-cultivate kasama ang Phoenix Clan, kailangan nitong magkaroon ng sarili nilang Phoenix Nest. Ngayon, naunawaan ni Yang Kai na kung talagang pumunta si Suyan dito, siya ay lilimitahan sa No Return Pass. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinabi, aalis ako ngayon. Kung babalik ako, ito ay isang matagumpay na pagbabalik. Humalaklak si Huang Xiniyang, walang kahihiyang pagmamayabang. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Sa sandaling natapos siya, tumakbo siya palayo at pagkatapos ay isang malakas na dragon roar ang maririnig mula sa malayo. Isang gininto ang liwanag ang kumislap ng maliwanag habang ang dragon pressure ay nawala. Sa kawalan, nagbago si Yang Kai sa kanyang 70,000 metrong ancient dragon form. Hindi niya ito sinasadyang magpakitang gilas. Tahimik ang kawalan at walang makakakita kahit gusto niyang magpakitang gilas. Tuwang-tuwa siya dahil marami siyang natamo sa paglalakbay na ito sa Dragon Pool. Ang kanyang dragon body ay 35,000 metro lamang noong una siyang pumasok sa Dragon Pool, ngunit pagkalabas, ito ay 70,000 metro ang haba. Hindi lang na-double ang laki niya, ngunit ang kanyang Dragon Vein at Dragon Bloodline ay naging ganap na dalisay, na nagpapahintulot sa kanya na mag-transform sa isang true dragon. Ang kapansin-pansing pagtaas ng laki na ito ay tumataas ng malaking pagtaas sa lakas, gayunpaman. Ang kanyang maliit na universo ay mayroon pa ring pamana ng isang 7th Order Open Heaven Realm Master. Kaya, magtatagal para masanay si Yang Kai sa biglaang pag-akyat ng kapangyarihan na ito. Kailangan niyang humanap ng paraan para umangkop, kung hindi, maaaring maging problema kung kailangan niyang harapin ang makapangyarihang mga kaaway.
kinailangan ni Yang Kai ng kalahating taon ang paglalakbay mula sa Great Evolution Pass hanggang sa No Return Pass. Ngayon, kahit na umunlad ang kanyang karunungan sa Tao of Space, aabutin pa rin ng halos kalahating taon bago siya makabalik. Ito ang bagong pagkakataon upang maging pamilyar sa kanyang lakas. Sa paglalakbay, iniwagayway ni Yang Kai ang kanyang Dragon Claws at hinahampas ang kanyang Dragon Tail paminsan-minsan. Paminsan-minsan, gagamit siya ng Dragon Clan Secret Techniques, at minsan, ipapatawag niya ang Asher Dragon Spear. Ang kanyang dalawang kuko ng dragon ay kukuha ng sibat at hawakan ito sa paligid para bang nakikipaglaban siya sa hindi nakikitang mga kaaway. Kung may nakakita sa eksenang ito, baka isipin nilang nabaliw ang Golden Dragon na ito. Gayunpaman, hindi napigilan ni Yang Kai. Magsisimula na ang krusada ng human race, at hindi niya gustong pumasok sa larangan ng digmaan bago niya nakilala ang kanyang sarili sa kanyang bagong natagpuang kapangyarihan. Ito ay isang napakabungang paglalakbay sa No Return Pass. Bukod sa pagpapahusay ng kanyang bloodline, nakakuha siya ng napakalaking Space Dao Essence mula sa Phoenix Nest ni Suyan. Ika-Euro Connection sa Ika-Euro Section pinagmulan ng this dot at R-Euro Section T$ sa N0V3 pounds. N. Ang Space Dao Essence sa kanyang Phoenix Nest ay nilikha mula sa Immortal Parasol Tree at naglalaman ng mga misteryo ng Grand Dao of Heaven and Earth mula sa Primordial Era. Kaya ito ay isang magandang tonic para kay Yang Kai. Bagamat hindi siya nito dinala sa susunod na antas ng Master sa Tao of Space, pinahusay nito ng husto ang kanyang pangunawa. Ang pangunahing dahilan ay ang sariling mga tagumpay ni Yang Kai sa Tao of Space ay napakataas na, at magiging napakahirap para sa kanya na umakyat sa susunod na antas. Sa loob ng Dragon Pool. Nang tulungan niya si Fu Guang na makuha ang kapangyarihan ng Dragon Pool, ginamit pa ng huli ang kanyang Dragon Bead upang ipakita kay Yang Kai ang mga misteryo ng Tao of Time. Iyon ay nagbigay daan kay Yang Kai na malagpasan ang mga tanikala ng kanyang pag-unawa sa Tao of Time, na umabot sa susunod na antas ng karunungan. Ang kanyang Dragon Bloodline ay lumaki at ang kanyang dalawang Grand Dao ay bumuti ng husto. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Yang Kai ay lubos na nasiyahan, kapwa sa mga tuntunin ng kanyang lakas at kanyang pangunawa sa dalawang Grand Daos. Siya ay ganap na hindi nakikilala kumpara noong umalis siya sa Great Evolution Pass. Kung maaari niyang ganap na matuno ang lahat ng mga natamo mula sa No Return Pass na paglalakbay na ito, naniniwala si Yang Kai na ang kanyang lakas ay tataas ng mabilis. Hindi na kailangan ng maraming pagsisikap upang maging pamilyar sa kapangyarihan ng kanyang bagong dragon form, ang kailangan lang niya ay mabagal at matatag na akumulasyon. Mas pinagsama si Yang Kai sa pag-unawa sa daos ng oras at kalawakan. Ang mabilis na pagsulong ng kanilang dalawang Grand Daos ay nagbigay sa kanya ng mahinang pakiramdam ng kaliwanagan. Ang Tao of Space ang kanyang pangunahing Grand Dao, at ang kanyang mga nagawa sa Tao of Time ay marahil dahil sa kanyang bloodline. Noong nakaraan, ang kanyang karunungan sa Tao of Space ay pangunahing nakaapekto sa kanyang paggamit ng Space Principles, at ang Tao of Time, ang kanyang paggamit ng Time Principles, hindi magkarelasyon ang dalawa. Kahit na minsan ay nilikha niya ang makapangyarihang secret technique, Sun and Moon Divine Will, iyon ay higit sa lahat sa pamamagitan ng pagkakataon at pagkakataon. Kaya naman, hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Ngunit sa pagsulong ng kanyang pag-unawa sa Grand Daos, naging malinaw sa kanya na ang oras at kalawakan ay palaging malapit na magkaugnay. Ang espasyo ay hindi maaaring umiral ng mag-isa, at gayon din ang oras. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang pag-iral ng universo ay pinagsama sa oras at kalawakan. Pinagsama ng Sun and Moon Divine Will ang Time and Space Principles, ngunit iyon ay isang bagay na naabot ni Yang Kai nang hindi sinasadya. Ngayon nang muli niya itong tingnan, napansin niya na ang kanyang Sun and Moon Divine Will ay maraming mga depekto at may maraming lugar para sa pagpapabuti. Sa mahina, si Yang Kai ay tinamaan ng isang flash ng inspirasyon. Kung isang araw, ganap niyang mapagsasama ang Time Principles at Space Principles, tiyak na magiging mas malakas ang kanyang Sun and Moon Divine Will.
Magiging posible para sa kanya na patayin ang Territory Lords gamit ang secret technique na ito kahit noong nasa 7th Order Open Heaven Realm lang siya. Magkagayunman, napakahirap na pagsamahin ang dalawang ito. Habang sinusubukan ni Yang Kai, ang kanyang lakas ay biglang nag-iba, ngunit wala siyang nagawa. Pakiramdam niya ay may kulang. Ang pakiramdam na hindi mo kayang lampasan ang mga hadlang upang maabot ang iyong layunin kapag sila ay nasa paningin at malinaw na alam mo kung paano maabot ito ay lubhang nakakabigo. Ito ay madaling maging sanhi ng pag-iisip ng isang tao na hindi mapakali. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga magsasaka ang nagdusa mula sa dissonance ng paglilinang habang naglilinang sa pag-urong sa buong kasaysayan. Kung ang isang tao ay nag-iisip ng isang bagay na masyadong malalim, ito ay bubuo ng isang pagkahumaling, na nagiging sanhi ng kanilang pagtuon upang makitid at bumuo ng isang walang katapusang cycle ng pagkabigo at pagkabigo. Bilang resulta, mawawalan sila ng kumpiyansa o mawawalan ng isip, na magiging sanhi ng pagbagsak ng kanilang Grand Tao. Dahil natutunan ang mga aral mula sa kasaysayan, ayaw ni Yang Kai na magdusa sa cultivation dissonance dahil dito. Kaya, sa tuwing nagiging hindi mapakali ang kanyang kalooban, siya ay magre-relax at tumutok sa mga pagbabagong dulot ng paglaki ng kanyang dragon form. Sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng kanyang gawain, naiwasan niya ang mga hindi kinakailangang problema. Pagkalipas ng ilang buwan, pumasok sa kanyang paningin ang Great Evolution Pass. Inipon ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at bumalik sa kanyang dragon form. Nang makita niya ang mga makakapal na figure na nakapwesto sa mga dingding ng Great Evolution Pass, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Talagang natatakot siya na kung bumalik siya ng huli, mamiss niya ang krusada. Sa hitsura nito, hindi pa nagsisimula ang krusada. Matapos itong muling pag-isipan, napagtanto niya na hindi ito nakakagulat. Ang pag-ikot sa no-return pass ay nagkakahalaga sa kanya ng 1 taon, at binibilang ang oras na ginugol niya sa no-return pass, dapat ay halos 5 taon na lang mula noong umalis siya. Hindi pa dapat handa ang Human Race Army. Nag-iba-iba ang space principle nang dumating siya sa harap ng Great Evolution Pass sa ilang instantaneous movements. Matagal nang napansin ng mga sundalong naka-duty ang mga kakaibang galaw, ngunit pagkatapos makita ang mukha ni Yang Kai, mabilis nila itong pinadaan. Pagbalik niya sa Great Evolution Pass, nakita niya ang mga sundalong nagkakagulo sa loob ng pass, na para bang naghahanda sila para sa digmaan. Mga ad ng pub future. Walang ideya si Yang Kai tungkol sa kung ano ang sitwasyon sa ibang mga sinehan, ngunit kung magsisimula ang krusada ngayon, tiyak na hindi mapipigilan ang Great Evolution Army. Sa kumpiyansa na nakuha mula sa kanilang nakaraang tagumpay laban sa Black Ink Clan at ang pagdaragdag ng Evil Purging Divine Spear sa kanilang arsenal. Hindi dapat maging problema para sa kanila na sirain ang Royal City. Kung kaya nilang patayin ang Royal Lord o hindi, depende iyon sa paraan ng Old Ancestor Xiao Xiao at ng iba pang 8th Order Open Heaven Realm Masters. Biglang, isang Divine Sense Sweep ang umusbong mula sa kung saan. Natural, ito ay pag-aari ng walang iba kundi ang matandang ninuno. Sa sandaling nakipag-ugnayan sa kanya ang Divine Sense, umatras ito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, lumipad si Yang Kai, sinusundan ang pinagmulan ng Divine Sense. Ilang sandali pa, dumating siya sa tirahan ng Old Ancestor, kung saan tamad na nakahiga si Old Ancestor Xiao Xiao sa isang upuan sa loob ng kanyang hardin. Pinalaki niya ito bago nagtanong, "Kamusta ang biyahe mo?" Sumagot si Yang Kai ng may paggalang, "Ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Malaki ang nakuha ko." Bahagyang tumango ang matandang Ancestor Xiao Xiao habang tinutokso siya, "Hindi mo iniwan ang iyong pangalan sa Dragon Tome." Nagulat si Yang Kai, "Alam mo ba ang tungkol sa Dragon Tome?" Napakagat ng labi ang matandang ninuno na si Xiao Xiao, "Hindi naman ito isang uri ng sikreto, kaya bakit hindi ko dapat malaman ang tungkol dito?" Sa totoo lang, ang tanging dahilan na alam niya tungkol dito ay dahil siya ay isang 9th Order Old Ancestor. Hindi kailanman narinig ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa Dragon Tome.
Maging si Yang Kai ay nalaman lamang ang tungkol dito pagkatapos bisitahin ang No Return Pass at ganap na linisin ang kanyang bloodline. Gusto ng Dragon Clan na itala ko ang pangalan ko sa Dragon Tome, ngunit tumanggi itong junior. Ma'am, casual na tumango si Old Ancestor Xiao Xiao. Kung talagang naitala niya ang kanyang pangalan sa Dragon Tome, imposibleng bumalik si Yang Kai sa Great Evolution Pass. Biglang kumunat ang noo ni Yang Kai at nagtanong, nasugatan ka ba kamakailan? Napansin na niya na medyo mapatla si Old Ancestor Xiao Xiao. Akala niya ay dahil hindi pa naghihilom ang mga sugat nito, ngunit pagkatapos itong tingnang mabuti, napansin niyang may nangyari. Ang aura ng matandang ninuno na si Xiao Xiao ay malinaw na hindi matatag. Hindi ito maaaring dahil sa mga lumang pinsalang kumikilos. Ang tanging posibilidad ay ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nasugatan kamakailan. Mas madalas akong pumunta sa Royal City sa mga araw na ito, casual na sagot ng matandang ninuno na si Xiao Xiao. Natahimik si Yang Kai, bakit makipag-away sa Royal Lord? Hindi pa ba sapat ang panggigipit sa kanya? Noong nakaraang digmaan, ang mga paulit-ulit na labanan ay naging dahilan ng pagdami ng mga pinsala ng Royal Lord. Habang ang madalas na pagbisita ni Old Ancestor Xiao Xiao pagkatapos ng digmaan ay humadlang sa kanya sa paggaling sa kapayapaan. Hindi na kailangang makipag-away sa kanya ng matandang ancestor na si Xiao Xiao. Ang kailangan lang niyang gawin ay abalahin siya paminsan-minsan, mabaigo siya, at alisin ang anumang pagkakataong makabawi siya. Hindi maintindihan ni Yang Kai kung bakit biglang naging agresibo si Old Ancestor Xiao Xiao. Pagkasabi nito, inilatag niya ang kanyang maliit na universo. Napakunot ang noo ng matandang ninuno na si Xiao Xiao sa nakita, ilan lang itong maliliit na sugat. Magiging maayos din ako sa loob ng ilang araw. Umiling si Yang Kai at iginiit, ikaw ang Old Ancestor, kaya ang bagay na ito ay may kinalaman sa buong Great Evolution Army. Mas importante para mabilis kang makarecover. Ang matandang ninuno ay magalang na tumanggi, alam kong ginagawa mo ito dahil sa mabuting kalooban, ngunit gumugol ako ng maraming oras sa pagpapagaling sa iyong maliit na universo. Ang aking pagbawi ay dumating sa halaga ng Baslang World Essence nito, na magkakaroon ng ilang negatibong epekto sa iyo. Muling humiling si Yang Kai, na nakangiti, naiintindihan ng junior na ito, ngunit hindi ako masyadong makakaapekto sa mga ganitong pagkatalo. Dapat kang tumuon sa pagpapagaling sa iyong sarili. Sinulyapan siya ng matandang ancestor Xiao Xiao bago bumantong hininga, hindi na nagpumilit. Biglang nagbago ang ekspresyon niya, your small universe. Nakangiting paliwanag ni Yang Kai, ang aking dragon bloodline ay nalinis at ang aking kahusayan sa Dao of Time ay bumuti. Ngayon, ang daloy ng oras sa aking maliit na universo ay mas mabilis kaysa dati. Mga ad ng Pub Future. Ang mas mabilis na daloy ng oras ay naging mas madali para sa matandang ninuno na pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang matandang ninuno na si Xiao Xiao ay nanirahan doon sa loob ng daan-daang taon sa loob ng kanyang maliit na universo, kaya natural na nararamdaman niya ang mga pagbabago rito. Ang mga pinsala ng matandang ninuno ay hindi masyadong malala. At ganap na siyang gumaling pagkatapos manatili ng ilang buwan sa maliit na universo ni Yang Kai, habang isang buwan na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Matapos gumaling sa kanyang mga sugat, biglang tumayo ang matandang ninuno, huwag kang magmadaling umalis, hintayin mo ako dito. Pagkasabi niya nun, pumailang lang siya sa langit. Mabilis na binawi ni Yang Kai ang kanyang maliit na universo habang bahagyang kumaibot ang kanyang mukha, nakatingin sa direksyon na iniwan ng matandang ninuno. Pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ang matandang ninuno ay muling nagdulot ng kaguluhan para sa Royal Lord, kaya hindi nakakagulat na sinabihan niya si Yang Kai na huwag umalis. Tila, kailangan niyang tulungan itong gumaling mula sa kanyang mga sugat pagkatapos niyang bumalik. Gaya ng kanyang inaasahan, bumalik ang matandang ninuno pagkaraan ng wala pang kalahating araw, ngunit labis na ikinagulat ng kanyang kalagayan si Yang Kai. Bagamat wala siyang makitang mali sa kanyang hitsura, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mga pinsala ng matandang ninuno ay mas malala kaysa sa huling pagkakataon.
hindi na kailangang sabihin, mabilis niyang ikinalat ang kanyang maliit na universo at hinayaan ang matandang ninuno na pumasok upang gumaling. Pagkaraan ng ilang buwan, nang ganap na gumaling ang matandang ninuno, muli siyang umalis sa PAS. Bumalik ang matandang ninuno pagkaraan ng kalahating araw muli, at sa pagkakataong ito ay mapatla ang kanyang mukha at may mga bakas ng mga natuyong mantsa ng dugo sa kanyang damit. Tuldok-tuldok. Matapos ulitin ang prosesong ito ng ilang beses, sa bawat pagkakataon, ang matandang ninuno na si Xiao Xiao ay mas nasugatan. Nang bumalik ang matandang ninuno mula sa kanyang ikalimang ekskursyon, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yang Kai at hinikayat, older ancestor, hindi na kailangang magmadali. Malapit na ang krusada. Sa oras na iyon, puputulan muna natin ang kanyang mga pakpak at pagkatapos, sa pakikipagtulungan ng 8th Order Division Commanders, dahan-dahan nating mapangangalagaan ang Royal Lord. Hindi talaga maintindihan ni Yang Kai kung ano ang sinusubukang makamit ng matandang ninuno. Bagamat tinulungan niya itong ayusin ang kanyang mga sugat at ang Royal Lord ay mas nasugatan pa ngayon. Ang Royal Lord ay maaaring umasa sa kapangyarihan ng Black Ink Nest para bigyang kapangyarihan ang kanyang sarili. Ang pakikipaglaban ng mag-isa sa Royal City ay hindi kapakipakinabang sa lumang ninuno. Binigyan siya ng matandang ninuno na si Xiao Xiao na parang gusto niyang mabilis na tapusin ang Royal Lord. Nang marinig ito, mapait na ngumiti si Old Ancestor Xiao Xiao, hindi ito ang iniisip mo. May mga dahilan ako. Nalito si Yang Kai. Tila nakaramdam siya ng kaunting paghingi ng tawad, nakangiting paliwanag ni Old Ancestor Xiao Xiao, hindi ko sinusubukang patayin ang maharlikang Panginoong iyon. Maaaring malubha ang kanyang mga pinsala, ngunit medyo mahirap para sa akin na patayin siya nang walang kooperasyon ng army. Binibisita ko lang siya dahil may gusto akong makuha mula sa kanya. Ano ito? Nagulat si Yang Kai. Mayroon ba ang royal na pag-aari ng matandang ninuno? Hindi kaya nawala ito habang nakikipag-away sa kanya noong nakaraan. Ngunit iyon ay hindi imposible. Sa paglilinang ng matandang ninuno, paanong may lihim na inagaw sa kanya ang maharlikang Panginoon? Natahimik sandali ang matandang ancestor na si Xiao Xiao. Tila nag-aalangan kung sasabihin o hindi kay Yang Kai ang tungkol dito. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang bigyan siya ng sagot, ang bawat Great Pass ay isang malaking Mobile Palace artifact, dapat mong alamin mo ta. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang pagsang-ayon. Ito ay isang bagay na natutunan niya noong una niyang nakita ang Blue Sky Pass, gayunpaman. Sa kabila ng pagiging uri ng Mobile Palace artifact, ang Great Passes ay sadyang napakalaki at mahirap kontrolin. Maging ang mga lumang ninuno na nangangasiwa sa bawat Great Pass ay hindi sila malayang na-control sa kabila ng kanilang nakakatakot na lakas. Ang bawat Great Pass ay may sariling core, at sa tulong ng core na iyon, makokontrol ng 9th Order Old Ancestors ang kani-kanilang Great Pass. Sa tulong ng iba, ang isang Mobile Palace artifact tulad ng Great Pass ay maaari ding gamitin sa pag-atake sa kalaban. Ang core ay isang array core ng isang grand array. Walang kabuluhan ang Great Pass kung wala ang core nito, isang katulad na higanti, hindi kumikibo na kuta. Ang Great Pass ay hindi maaaring gamitin para sa anumang bagay maliban sa para sa pagtatanggol sa ganoong estado. Ngunit kung mayroon kang core nito, ang Great Pass ay talagang magagamit bilang isang Mobile Palace artifact. Sa kasamaang palad, ang core ng Great Evolution Pass ay nawala. Kung tama ako, dapat ay nahulog na ito sa mga kamay ng maharlikang Panginoon, kaya dapat ko itong bawiin. Napatulala si Yang Kai. Sa paghusga sa mga salita ng matandang ninuno. Kung mayroon silang core, ang Great Evolution Pass ay hindi na kailangang manatili sa lugar at sa halip ay maaaring dalhin sa Royal City sa kanilang gastos. Sa oras na iyon, paano maaaring labanan ng Royal City ang makapangyarihang Great Evolution Pass? Kahit na ang lahat ng kanilang ginawa ay singilin mismo sa Royal City, ang Great Pass ay madaling madudurog ang Royal City. Gayunpaman, ang core ng Great Evolution Pass ay nawala, at kung wala ito, ang Great Evolution Pass ay hindi makakagawa. Matapos itong pag-isipang muli, hindi na ito kakaiba kay Yang Kai.
Ang Great Evolution Pass ay nasa pag-aari ng Black Ink Clan sa loob ng 30,000 taon. Bagamat nabawi na nila ito ngayon, bakit maiiwan ng Black Ink Clan ang isang mahalagang bagay? Malamang na matagal na itong kinuha. Ito ang dahilan kung bakit madalas na pinagmumultuhan ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Royal Lord. Sa papalapit na krusada, kung ang Great Evolution Pass ay walang core nito, hindi nila magagawang pakilyusan ang pass. Ito ay magiging imposible para sa kanila na makipag-ugnayan sa iba pang Great Passes. Kaya't anuman ang mangyari, kailangan niyang kunin ang Core of Great Evolution Pass. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Yang Kai, dahil ang core ay malamang na napagtanto na rin ito ng Black Ink Clan, kaya bakit nila ito ibabalik ng ganoon lang? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Old Ancestor Xiao Xiao. Tiyak na hindi ibabalik ng Black Ink Clan ang isang bagay na kailangan sa human race. Kung siya ang maharlikang Panginoon, mas gugustuhin niyang sirain ang core kaysa hayaang bawiin ito ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas niyang inaatake ang maharlikang Panginoon nitong mga nakaraang araw, bumalik lamang na walang dala. Hindi ba natin pwedeng puspyusan ang isa pa? Tanong ni Yang Kai. Maliwanag, wala nang pag-asa na maibalik ito, at dapat alam din ito ng matandang ninuno na si Xiao Xiao, ngunit ginagawa lang niya ang kanyang makakaya habang iniiwan ang iba sa langit. Umiling ang matandang ninuno na si Xiao Xiao, ang core ay isang sinaunang artifact at ang paraan upang ganapin ito ay matagal nang nawala sa mga talaan ng kasaysayan. Bagamat sinasaliksik ng artifact refine ng Great Grandmasters in the past ang problema, wala pa silang problema. Nahanap na anumang pahiwatig hanggang ngayon. Ang pagkawala ng Great Evolution Score ay natuklasan lamang sa pinakabagong pagpapanumbalik kaya sila ay kasalukuyang napipilitin para sa oras. Maging si Grandmaster Ma Fan at ang isa pang artifact refine ng Great Grandmaster ay naliligaw. Ang pagpino sa isang bagong core ay hindi lamang lubhang mahirap. Ito rin ay magiging hinggil sa astronomical na halaga ng mga hinaharap at tumatagal ng isang walang katotohanan na tagal ng oras, marahil 1,000 taon sa pinakamataas. 1,000 taon. Maraming bagay ang maaaring mangyari sa mahabang panahon. Kasalukuyang may bentahe ang human race sa iba pang teatro. Lalo na sa Great Evolution Theater, kaya walang mas magandang panahon para ilunsad ang krusada at alisin ang lahat ng royal cities sa isang iglap. Kung naantala nila ang mga bagay ng masyadong mahaba, ang Black Ink Clan ay maaaring muling bumangon mula sa abo. Kung hindi nila mahanap ang core ng Great Evolution Pass sa oras na nagsimula ang krusada. Hindi na mahiram ng Great Evolution Army ang kapangyarihan ng Great Pass at wala nang magagawa kundi lumipad sa kanilang mga warship upang harapin ang kaaway. Kung ganoon, ang mga casualty ng Great Evolution Army ay tiyak na mas mataas kaysa sa iba pang human race army. Sa kasamaang palad, hindi makakatulong si Yang Kai sa bagay na ito. Ang tanging magagawa niya ay pagalingin ang mga sugat ng matandang ninuno na si Xiao Xiao, umaasa na ang maharlikang Panginoon ay hindi na makayanan ang panliligalig sa kanya at ibalik ang core. Kahit na ang mga pagkakataon ay maliit. Magkagayunman. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung bakit ang mga nakatataas ay gumastos ng napakaraming lakas tao at mapagkukunan upang muling itayo ang Great Evolution Pass matapos makuha muli ang pass pagkatapo. Makinig sa Old Ancestor Xiao Xiao. Kinuwestiyon nga niya kung bakit nila pinatibay ng husto ang Great Evolution Pass noong nakaraan. Bagamat hindi niya ito sinabi at itinago sa kanyang sarili ang ganoong mga iniisip. Hindi niya maiwasang madama na ito ay isang masayang pagsisikap dahil ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay naruta at nakulong sa Royal City. Kaya, ang pagpapanumbalik ng pass na walang kakayahan ang Black Ink Clan na atakehin sila ay tila walang kabuluhan. Kaya, inisip niya ito hindi bilang pagtataboy ng mga pag-atake ng Black Ink Clan, kundi, para sa kapakanan ng damdamin. Ngayon ay malinaw na siya ay gumawa ng napakaraming maling mga pagpapalagay. Ang iba't ibang pagsasaayos na ginawa sa Great Evolution Pass ay hindi lamang para sa damdamin o hitsura, kundi bilang paghahanda para sa krusada.
Hanggat maaari nilang mahanap ang core, ang buong pass ang kanilang pinakamalaking pag-asa sa darating na digmaan. Ang matandang ninuno na si Xiao Xiao ay nagpatuloy sa paglabas isang beses bawat 2 o 3 buwan, bumabalik sa bawat oras na may iba't ibang mga pinsala. Kung mapupunta siya sa ganitong estado, ang maharlikang Panginoon ay tiyak na hindi magiging mabuti, kung tutuusin, hindi pa siya nakaka-recover sa mga past injuries niya. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Black Ink Nest sa Royal City, napatay na siya ni Old Ancestor Xiao Xiao. Ang kasalukuyang Royal Lord ay nahihirapan lang sa pintuan ng kamatayan. Mabawi man ng Great Evolution Pass ang core nito, tiyak na matatalo ng Great Evolution Army ang Black Ink Clan Army kapag nagsimula ang krusada. Iyon na ang panahon para masiraan siya ng ulo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na polala ng polala ang ugali ni matandang ninuno Xiao Xiao. Mas madalas kaysa sa hindi, sinisimulan niyang isumpa ang maharlikang Panginoon dahil sa pagiging ignorante at tawagin siyang matigas ang ulo kapag bumalik siya mula sa Royal City. Sa tuwing mangyayari ito, pipiliin ni Yang Kai na manahimik. Mga ad ng pub future. Bagkus, mas kakaiba kung talagang ibinigay ng Royal Lord sa kanya ang Great Evolution Pass, or dahil lang sa pinuntahan niya ito at hiningi ito. Iyon ay isang pag-iisip lamang. Ang isang Yang Kai ay hindi nang ahas na magsalita ng malakas, natatakot na siya ay isumpa kasama ng Royal Lord. Ngayon, nang bumalik ang matandang ninuno na si Xiao Xiao mula sa kanyang paglalakbay sa Royal City, siya ay napakalungkot na tila ba ang dilim ay umaagos mula sa kanya. Nakarating siya sa maliit na universo ni Yang Kai, nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga sugat, at sinimulan ang kanyang karaniwang rant tungkol sa Royal Lord. Ang lahat ng ito ay pumasok sa kaliwang tenga ni Yang Kai at lumabas sa kanan habang siya ay patuloy na tumatango bilang pagsang-ayon na parang manok na tumutusok ng kanin. Maraming beses na itong nangyari noon, kaya matagal nang nakasanayan na ito ni Yang Kai. Ngayon ay handang-handa na, casual siyang kumuha ng isang stick ng minatamis na prutas at iniabot sa kanya. Ang matandang ninuno ay sumulyap sa kanya bago ito tinanggap, ngunit hindi pa rin niya nakakalimutang pag-alitan ang maharlikang Panginoon habang agresibo siyang sumusubo sa merienda. Nanatiling kalmado si Yang Kai, tahimik na pinag-aaralan ang Daos of Time and Space. Biglang nagtaas ng ulo si Yang Kai, tinitingnan ang matandang ninuno na si Xiao Xiao. Magpapakawala na ang matandang ninuno ng panibagong sumpa, ngunit nang mapansin niya ang kakaibang paggalaw nito, kumunat ang noo niya at nagtanong, ano iyon? Nagtanong si Yang Kai, Old Ancestor, sinabi mo na ang Royal Lord ay patuloy na itinatanggi na kinuha niya ang Great Evolution Pass, core, oo. Hindi ito ang unang pagkakataon na binanggit ito ng matandang ninuno. Ngunit hindi ito sineseryoso ni Yang Kai, kung tutuusin, wala siyang magagawa para tumulong sa sitwasyong ito kundi tulungan ang matandang ninuno sa kanyang paggaling. Habang nagpapagaling ang matandang ninuno, ang karamihan sa atensyon ni Yang Kai ay nakatuon sa pag-unawa sa daw ng oras at sa daw ng kalawakan upang mapabuti sa maikling mapayapang panahon na mayroon siya. At talagang malaki ang natamo niya nitong mga nakaraang buwan. Ang pagsulong ng kanyang Dragon Bloodline ay nagpabuti sa kanyang karunungan at pag-unawa sa daw ng oras. At sa pamamagitan ng pagpino at pagsipsip ng kasaganaan ng Space Dao Essence sa Phoenix Nest ni Suyan ay pinahusay niya ang kanyang pangunawa sa Dao of Space. Nang banggitin muli ng matandang ninuno ang bagay na ito ngayon pa lang, biglang napagtanto ni Yang Kai na nakalimutan niya ang isang bagay na napakahalaga. Bumantong hininga ang matandang ninuno, maglalakas loob ba siyang aminin ang ganoong bagay kung ginawa niya ito? Nag-isip sandali si Yang Kai bago nagtanong, kung nandoon pa ang Great Evolution Score noong sinakop ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass, magagamit ba ito ng Black Ink Clan? Ipinaliwanag ng Old Ancestor. Bagaman ang Great Evolution Pass ay nilikha ng tao, sa huli, ito ay isang higanteng mobile palace artifact lamang, kaya sa sapat na enerhiya ay makokontrol ito ng sinuman. Ang Royal Lord ay maihahambing sa isang 9th Order Open Heaven Realm Master. Kaya hindi niya makokontrol ang Great Evolution Pass ng mag-isa, gayunpaman,
Kung sa tulong ng mga territory lords sa ilalim niya, ang pagkontrol sa Great Evolution Pass ay hindi magiging problema. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay may maraming territory lords. Kung gayon ang sitwasyong ito ay medyo kakaiba, tumingin si Yang Kai kay Old Ancestor Xiao Xiao, kung nagawa nilang ilipat ang Great Evolution Pass, bakit iniwan lang ito ng Black Ink Clan dito? Kung ako ang Royal Lord, dadalhin ko sana ang Great Evolution Pass pabalik sa paligid ng Royal City upang kumilos bilang isa pang pinatibay na base ng operasyon. Baka direkta kong itinuring ang Great Evolution Pass bilang sarili kong Royal City. Ang Black Ink Clan Royal Cities ay hindi kasing tibay ng human race's Great Passes. Sa pamamagitan ng paggawa ng ganoong pass sa kanyang Royal City, hindi na kailangang mag-alala ang Royal Lord na bawiin ito ng tao, na magbibigay sa kanya ng malaking tulong sa seguridad at mukha. Naniniwala siya na walang Royal Lord ang makakalaban sa toksong ito. Bahagyang kumunat ang noo ng matandang ninuno, sa totoo lang, nag-iisip din ako tungkol sa isyong ito. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai, maaaring hindi talaga nasa kamay ng Black Ink Clan ang core ng Great Evolution Pass. Umiling ang matandang ninuno, tinatanggihan ang posibilidad, ngunit kung ang core ay wala sa mga kamay ng Black Ink Clan, saan kaya ito? Nawasak kaya ito? Tanong ni Yang Kai. Noon, namatay sa labanan ang Old Ancestor of Great Evolution Pass. Marahil ay may naramdaman na ang sitwasyon ay sapat na para sa mga tao kaya nagpasya silang sirain ang core kaysa hayaan itong mahulog sa mga kamay ng kaaway. Sa panahon ng krisis, ang isang bagay na kasing halaga ng core ay tiyak na masisira sa halip na maiwan. Habang posible iyon, hindi masyadong malamang. Ang bawat Great Pass, core ay napakatibay, kaya isang Ninth Order Open Heaven Realm Master lang ang makakasira nito. Nang bumagsak ang Great Evolution Pass, isa lang ang Old Ancestor dito, at sa oras na iyon, dapat ay nakikipaglaban siya sa dalawang Royal Lords, kaya paano siya nagkaroon ng oras upang sirain ang core? Kung gayon, isa lang ang posibilidad, sabi ni Yang Kai habang inalis ang kanyang maliit na universo at sinenyasan siya, matandang ninuno, mangyaring sundan ako. Ang mukha ng matandang ninuno na si Xiao Xiao ay puno ng pagkalito, gayunpaman, mabilis niyang hinabol siya, nagtanong, ano ang iniisip mo? Umiling si Yang Kai, na nagsasabing, hindi ako sigurado, ngunit malalaman natin pagkatapos subukan ito. Matandang ninuno, mangyaring maghintay ng matyaga. Hindi na itinuloy ni Xiao Xiao ang bagay na ito. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa Great Evolution Space Array Hall. Mga ad ng Pub Future. Nang makita ng mga naka-duty na sundalo ang pagdating ng matandang ninuno, mabilis silang humakbang at yumoko. Ang isa sa mga sundalo ay nagtanong, gusto ba ng matandang ninuno na pumunta sa isa pang Great Pass? Umiling ang matandang ninuno na si Xiao Xiao at itinuro si Yang Kai, kanya-kanyang negosyo, dapat mo siyang tanungin. Tumango ang lalaki at lumingon kay Yang Kai, saan pupunta si junior brother Yang? Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sinabing, kailangan kong problemayan ang mga senior brothers para i-activate ang hyperspace array. Agad na sinimulan ng mga gwardya na ayusin ang lahat. Nagtanong ang matandang ninuno na si Xiao Xiao. Nakumunat ang kanyang noo, naghihinala ka ba na kapag na-break ang Great Evolution Pass, may nagpadala ng core sa isa pang Great Pass gamit ang space array? Tumango si Yang Kai, kung ang core ay wala sa kamay ng Black Ink Clan, at hindi ito nawasak, iyon na lang ang natitirang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, hindi nila tuwirang sinira ang space array, sa paniniwalang babalik ang humans race balang araw upang kunin muli ang pass. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari 30,000 taon na ang nakalilipas, total. Noong araw na bumagsak ang Great Evolution Pass, maliban sa mga nahuli, halos lahat, mula sa Old Ancestors hanggang sa mga ordinaryong sundalo, ay nalipol. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Yang Kai, kung ang core ay wala sa mga kamay ng Black Ink Clan at hindi nawasak, ang tanging paraan para mapaalis ito ay sa pamamagitan ng space array. Marahil sa araw na iyon, may taong dumaan sa space array na ito,
na umaako sa mabigat na responsibilidad na ipreserba ang core ng Great Evolution Pass. Kung talagang ipinadala ito sa isa pang Great Pass, bakit hindi ito iuulat ng Great Pass na iyon? Umiling ang matandang ancestor Xiao Xiao bilang tugon. Nakangiting sumagot si Yang Kai, kung hindi nila alam, paano nila ito i-report. Ang matandang ninuno na si Xiao Xiao ay nalilito. Sa sandaling ito, sinabi ng gwardya na naka-duty, Junior Brother Yang, nakatakda na ang lahat. Saan natin dapat itakda ang lokasyon? Sinabi ni Yang Kai nang walang pag-aalinlangan, Wind and Cloud Pass. Pagkasabi nito, humakbang siya papunta sa array. Huminto ang space array at tumalon ang enerhiya habang kumikislap ang mga linya ng array, na bumabalot sa figure ni Yang Kai sa isang nakasisilaw na ningning. Sa oras na nawala ang liwanag, wala nang makita si Yang Kai. Kasabay nito, lumiwanag ang loob ng Wind and Cloud Pass, Space Array Hall. Agad na iniulat ng mga gwardya ang sitwasyon, habang hinahanap ang pinagmulan ng kaguluhan. Hindi nagtagal, nalaman nila na ito ay isang taong dumarating mula sa Great Evolution Pass. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang figure ni Yang Kai sa Space Array. Junior Brother Yang, isang 7th Order Open Heaven Realm Master ang kinuyam ang kanyang kamao at binati si Yang Kai. Noong huling pumunta si Yang Kai dito, naka-duty din siya, kaya agad niyang nakilala si Yang Kai. Binalhikan ni Yang Kai ang pagbati, Senior Brother. Nagtanong ang 7th Order Master, anong negosyo ang mayroon si Junior Brother Yang dito? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, napakakaunting mga tao ang maglalakbay sa pagitan ng Great Passes, dahil ang bawat teleportasyon ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan. Kung ito ay impormasyon lamang na kailangang ibahagi, kung gayon ang isang Jade Slip ay sapat na. Ang Evil Purging Divine Spears, Purifying Black Ink Pills, at maging ang paraan ng pagpino ng Void Yin Yang Mirrors ay ibinahagi lahat sa iba pang Great Passes sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Jade Slip. Kailangang isang bagay na napakahalaga para kay Yang Kai na mag-teleport dito ng personal. Tahimik na sinabi ni Yang Kai, may mga bagay talaga na kailangan kong talakayin, maaari ko bang tanungin kung sinong army commander ang libre ngayon? May gusto sana akong itanong sa kanila. Sumang-ayon ang 7th Order Guard na tumango, Junior Brother, please wait a moment, allow me. Bago matapos ang taong ito, isang boses ang nagmula sa labas, ano ang problema? Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses sa tainga ng lahat, isang figure ang pumasok sa bulwagan. Mabilis na yumoko ang lahat. Tumingin si Yang Kai at nakita ang isang matandang kakilala. Si Wind and Cloud Pass, Eastern Army Commander. Si Yuan Xingge.